At saka, hindi mo pwedeng sabihin walang buhay yan kasi the fertilized ovum contains the principle of life. And therefore, it is continuously growing and moving by itself. It's self-propelled. Hindi ba yun ang ibig sabihin may buhay yun? Oo. And therefore, it must possess a human soul. When does life begin? Okay, Det, but before I can do that, I have to show you pictures. Yes. Dahil mas madaling maintindihan ng ating mga manonood kung ano ba talaga ang simula ng buhay, kung ipapakita nila natin sa kanila kung paano talaga ito nagsimula. Ito, nakikita mo itong larawan na ito. Ito ay ang ovum o ang itlog ni nanay at ang similya o ang sperm ni tatay. Pag sila ay nagkita, diyan na nagsisimula ang buhay. Yan yung fertilized egg. Sa pagtatagpo pa lang. Oo, sa pagtatagpo pa lang ng itlog at ng similya, doon nagsisimula ang buhay. At paano ba nangyayari yan? Well, of course, in the loving embrace, in that beautiful relationship between the husband and the wife, in that intimacy that is expressed, what we call conjugal act. No? Yes. Kasi importanteng sabihin natin yung conjugal act dahil it has to be within the sacrament of marriage. Yun ang dapat maintindihan, no? Kasi akala nila pwede mong gawin to kahit hindi ka kasal. Kailangan kasal muna, no? Kasi as Christians and Catholic, alam natin na ang kasal ay sakramento. Hindi lamang ito isang piraso ng papel o isang kontrata. Oo. At dito sa loob ng pagpapakasal, doon bukas sa buhay ang mag-asawa. Oo. And then, let's go ahead, no, and discuss about how life progresses. So, from that moment of fertilization, yung pagkikita ng egg at ng sperm, after 1.5 days, magiging 2-cell stage na siya. Okay? And after the 2-cell stage, magiging siyang 4-cell. No? At dito sa 4-cell stage na to, meron siyang characteristic na tinatawag namin sa embryology ay totipotent. Ano bang ibig sabihin ng totipotent? Ibig sabihin, bawat isang cell na to is capable of developing into another complete human being. So, dyan yung kung accidentally may humiwalay, magiging twins, magiging triplets, o pwedeng maging quadruplets. Pero hindi naman yun ang usual. Hindi ba usual ay sa isang pagkikita, isang bata lang. Okay? And then, nagpo-progress yan hanggang siya ay maging parang solid ball o yung murula na tinatawag at about 4 days. And then, at about the 5th day, ready na siyang pumasok dun sa loob ng uterine cavity. No? Yun yung bahay bata. Okay? At sa pagpasok niya dyan sa bahay bata, ready na siyang mag-implant, hindi ba? Pag tinignan natin ang loob niyan, ang tawag dyan ay blastocyst na at that particular stage, meron siyang parang fluid. And then meron siyang clump of cell sa gitna. We call it the inner cell mass. Ngayon, ano ba ang kahalagahan ng inner cell mass? Yung inner cell mass, yun yung doon ang gagaling yung embryonic stem cell. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng embryonic stem cell? Yun yung stage ng buhay ng tao na hindi na siya totipotent. Ano siya? Pluripotent. Ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, it's no longer capable of developing into another complete human being, but it is now capable of developing to body parts. No? Pwede siyang maging brain, heart, lungs, kidney. At bakit importante yan? Ito kasi gustong pag-aralan sa research. No? Kasi nga, because of all these potentials, pwede siyang, pwede kang mag-isip na, let's say, gagawa ka na lamang in the future ng mga kidneys, kaya heart. In the future, possibility na pagkailangan mo ng kidney transplant or heart transplant, pupunta ka na lang doon. Parang that is one potential na nakikita nila. At plus, gamot sa mga sakit. Pero kaya lang, tama ba yon? Kasi para mo magawa yon, yung research na yon, papatay ka ng tao at the 5th day of life. No? 5th or 6th day of life, papatay ka. Hindi tama yun, hindi ba? Pero, doktora, yung binabanggit mo kanina, may cells, pagkatapos may murula, pagkatapos may blastocyst, di ibig sabihin, hindi pa ito bata?
Pero ano na yun, kumpleto na ng genetic code. Nandun ang kalahati nun, 46 chromosomes, 23 kay nanay, 23 kay tatay. So ang genetic code nun, kumpleto na. Yung lahat ng mamanahin kay nanay at kay tatay, nandun na. At saka, hindi mo pwedeng sabihin walang buhay yan kasi the fertilized ovum contains the principle of life. And therefore, it is continuously growing and moving by itself. It's self-propelled. Hindi ba yun ang ibig sabihin may buhay yun? Oo. And therefore, it must possess a human soul. Dahil ang isang bagay na walang principle of life ay patay. Hindi ba? Mga pahalaman o hayop, hindi yan lalaki o gagalaw kung wala siyang principle of life. Kaya lang, ang kaibahan ng kaluluwa ng hayop at halaman, pag namatay sila, patay na rin, no? Walang pinupuntahan. Pero atin, ang kaluluwa natin, may pinupuntahan, hindi ba? We are bound for eternal life, either in heaven or hell. So, depende kung paano tayo nabuhay, meron tayong pupuntahan yung ating kaluluwa. Kaya, ang sinasabi ng iba, wala pa daw tong kaluluwa. Paano to? Bakit ito gumagalaw by itself at, lumalaki? Because at the moment of fertilization, talagang meron na yung buhay. Kasi kung hindi naman yan buhay, hindi naman yan makaka-implant. Di ba? So, ang sinasabi niyo, doktora, na kahit ito ay cell, ito ay morula at blastocyst, ito ay tao na rin. Oo, Det. Pag-usapan natin at pakita natin sa kanila yung proseso para mas maintindihan nila, no? So, makikita natin dito sa larawan na ito yung bahay bata. So, and then sa tabi niyan, dalawang sides, meron tayong tinatawag na fallopian tubes, no? At sa dulo ng fallopian tubes, meron siyang mga parang daliri, fimbriae ang tawag natin dyan. At sa dalawang side ng uterus, on right and the left, meron siyang dalawang ovaries, no? At yan ay nakadikit dito sa tabi. No, makikita natin dito sa larawan na ito ay dito nasa tabi ng bahay bata. At diyan nandudoon ang itlog at the different stages of development. So pag siya ay nahinog o naging ripe, pag siya ay pumutok, siya ay pupunta dito sa outer end of the fallopian tube. At yung rendezvous, no, yung meeting place, pagtatagpo ng sperm at ng ovum, usually it happens on the outer third of the fallopian tube, no? At makita natin dito na siya ay magbabiyahe na papunta dito sa bahay bata. So, pinag-usapan na natin kanina yung different stages, no? From the zygote or the single cell, magiging siyang 2, 4, and then 8, 16 down the line, hanggang sa siya ay maging solid ball o morula, and then it becomes a blastocyst as it enters dun sa bahay bata. And now, it's ready for implantation. So, makikita natin dito, may specific place kung saan siya kakapit, no? So, that is, as we said, no? It's self-propelled. Alam niya kung saan siya kakapit, no? Walang nagsasabi sa kanya, alam niya kung saan siya kakapit. So, mayroon siyang buhay. So, it's important na malaman natin na anything that will interrupt this process from the moment of fertilization to the implantation, anong itatawag natin doon? Death. Abortion. It's a form of abortion, no? Kasi dapat wala tayong gagawin para pigilan yan. By nature, kung hindi siya makakapit, hindi wala tayong magagawa. That's the will of God, no? Pero kung meron tayong deliberately gagawin para hindi siya makakapit, para mapigilan ang pagkapit, yan ay mali, no? Because that is a form of abortion, no? It can be very early, no? It can be a process that will prevent implantation itself. Ngayon, may mga taong nagsasabi na hindi pa raw yan pagbubuntis hanggat hindi nakakakapit. Sa bahay bata. Sa bahay bata. Pero ang tatanong naman natin, ano naman ang kakapit kung walang fertilization? Hindi ba? What will implant if there was no fertilization? So, hindi natin pwedeng sabihin walang buhay yan, no? Meron na yang buhay. At dahil sa hindi mo siya pinayagang makakapit, again, that's a form. Pinatay na yun. That's a form of early abortion. So, nangangahulugan pala na doon sa pagtatagpo pa lang, kahit wala pa ito sa loob ng bahay bata, ay ituturing natin na ito na ang unang anyo ng buhay ng tao. Oo talaga, Det. Kaya we have to respect that. In fact, that is enshrined in our Constitution, no? That life must be respected from the moment of conception until natural death, no? That's
the other end of it. And we will talk about that later, hindi ba? Gusto ko rin ipakita sa iyo, Det, itong retrato ng close-up nung blastocyst pag siya ay nakakapit na, no? Dahil ito nga yung gustong pag-aralan ng maraming researchers dahil sa maraming potentials niya. But as we said, hindi tama, no, na kayurin mo yan at ilaglag para mo siya mapag-aralan dahil tao yan at the early stage of development. Kasi kung pababayaan mo yan, magiging siyang katulad natin. So, Diba? mga ilang araw pa lang yan. 5 to 6 days yan, no? So, yan, gusto na nilang kunin at pag-aralan para nga dahil dun sa embryonic stem cell. So, isang malaking issue yan sa ibang bansa, no? But fortunately, sa ating bansa, wala pa niyan, ano? But in other countries, that's a major issue because they want to research on this particular human being at the early stage of development. So, that makes it unethical and immoral. Baka marahil ang inaakala nilang mga tao, yung katulad lang natin na meron ng mga body parts ng tao. Oo, yun ang gusto nilang makita, no? That's why even the fetus is not considered a human person by certain groups. But alam naman natin na tao na yun eh, hindi ba? It's a denial for convenience. I think it's really a denial because of certain reasons. Tayong sinasabi na, dugo pa lang yan. So, ibig sabihin, hindi yun totoo. Oh, hindi. Na dugo lang yun. Alam mo ba, ang pagtibok ng puso ng bata, nag-start yan sa 18 to 24 days. Ha? From the moment na siya ay nabuo. Maaaring hindi pa alam ng Hindi pa alam ng nanay. na Oo. buntis na pala siya. Hindi pa niya alam na buntis siya, tumitibok na yung puso ng baby. Kaya yan ang paborito kong sagot, Dete. Pag tinatanong nila, Angie, bakit ka nasa pro-life? Di ba cardiologist ka? So, ang lagi kong sinasabi, because abortion stops a beating heart. Di ba? Because mostly, yung mga nanay na naglalaglag, nilalaglag nila ito on the first month. No? Kasi sabi nila, dugo lang. No, at that point, tumitibok na ang puso ng baby. At 8 weeks, no, which is also another phase of the life of the baby na madalas dilalaglag siya, hindi lang siya completely formed, meron na siyang fingerprints. No? So, importante talaga na maintindihan ito ng mga kababaihan, lalo na ng mga nanay at ng mga tatay. Hindi ba? Oo. Importante maintindihan nila. Oo. Kailangan siguro ipaliwanag nga na ito ang itsura ng tao at 1 second old. O kaya 1 hour old. Yeah, oo. Yan ang gusto nating ipaturo sa biology. So, but unfortunately, hindi tayo sigurado kung lahat ng teachers sa biology ito ang tinuturo. This is an important part of teaching human sexuality. Kung saan tayo nagsimula. Dahil kung maintindihan niya ng bata kung paano siya nagsimula, igagalang niya ang buhay. At makikita niya kung bakit sagrado yung conjugal act. Na hindi ito parang laruan lang, na parang kung kailan mo lang gusto kahit kanino at kahit saan, no? The reason why we hold it sacred is because, it's the work of God, hindi ba? At saka it is private and intimate. Hindi ito pwedeng pinag-uusapan o pinagbibiru-biruan. Kaya tuloy ang nangyayari parang Walang ganun halaga. Walang halaga. Dahil walang halaga yung sexualidad, wala na ring halaga yung magiging bunga nito, ang mga bata. Yeah, and parang sa convenience lang. Kung ayaw ko nito, pwede ko itong patayin. No? Parang ganun ang nagiging direksyon. No? Dahil sa nawala ng paggalang sa kagandahan ng human sexuality. No? Ano sa Tagalog? Sexualidad. ang pinapakita niyo dito, doktora, ay yung tao, nagsisimula ang buhay niya doon pa lang sa pagtatagpo ng sperm at saka ng egg. So nangangahulugan na hanggat hindi pala ito nauunawaan ng napakaraming mga tao, talagang papasok dito yung pag-atake sa buhay ng tao. Oo, kasi yun ang ayaw nilang maintindihan. Na there's life from the moment of conception or the meeting of the sperm and the egg. Yun ang gusto nilang i-downplay. Na hindi yan buhay, na wala lang yan, no? But it's common sense eh. You don't have to be a scientist, a doctor, or you can just be an ordinary human being to understand na may buhay na yon. Kasi doon tayo lahat nagsimula. Kasi kung pinabayaan natin yan, talagang magiging tao yan na katulad natin. Hindi naman yan magiging aso o pusa. Kasi it came from a human father and a human mother, no? A human sperm and a human egg. So, magiging tao yan, di ba?
Ay, paano naman itong mga sinasabi na ang pagpipigil doon sa fertilization, yung contraception, para hindi raw magtagpo yung egg and sperm? Yan ang problema, Det. Akala ng tao, ang birth control pill works 100%. No? Kasi ang sasabihin, miski ng ibang doktor, paano naman nagiging abortifacient? It prevents ovulation o yung Ang pagiging abortifacient, ang Meaning, ibig sabihin ay nakakalaglag. nakakalaglag. So, pero ang tatanong ko sa iyo, meron ka bang alam na gamot na nagtatrabaho ng 100%? Yung gamot mo sa sakit ng ulo, Pumapalya rin. pumapalya. Yung gamot na natin sa alta presyon, diabetes o sakit sa puso, kadalasan ang doktor gumagamit ng 2 o 3 klase dahil yung isa lang hindi nagtatrabaho ng enough to control the problem, hindi ba? Ganyan din ang pills. It does not work 100%, and that is scientifically proven. So, they have found, and this is well-referenced information, na there are times na kahit ka naka-birth control pills, pwede kang magbuntis. Nabuntis. Ang tinatawag kasi doon, breakthrough ovulation. Nakapil ka na, nangitlog ka pa rin dahil nag-fail nga yung pills. They say it happens in 2 to 10% of instances. So, can you imagine? So, in other words, pag ang isang babae ay nagkaroon ng breakthrough ovulation at nakipagtali kay mister, pwede siyang magbuntis, hindi ba? But kaya lang, ang magiging problema, alam mo, pag ang isang babae ay umiinom ng birth control pill, yung bahay bata hindi nakaprepare for implantation. Nagtisin out yung wall. So therefore, pagdating ng fertilized egg doon sa bahay bata, it is inhostile for implantation. Ibig sabihin, hindi kakapit ang fertilized Oo. egg. As the textbook says, there are changes in the endometrium or the lining of the uterus that reduces the likelihood of implantation or nidation. Hindi ko kinatayan, Dex. Nasa sa libro yan. Nasa medical books. But kaya lang, siguro ang tatanungin mo, bakit hindi yan parang ini-explain ng lahat ng doktor? I will tell you frankly, my generation of physicians, we did not learn this from medical school. Bakit? Nag-graduate ako noong 1970, no? And then sa aking pag-aaral, nakita ko when I was in training in New York, yung mga textbooks namin noon, yung drug reference, for example, United States Physicians Drug Reference, yung pharmacologic effect ng pills, ang dinidiscuss lang nila at that time is number 1 and 2. Number 1 is that it prevents ovulation o pangingitlog. At number 2, pinapakapal niya yung cervical mucus na tinatawag para hindi makapasok ang sperm. Tapos nag-stop na siya doon. Sabi ko, bakit kaya? And then when I looked at the references years later than that, maybe mid-70s, nakakita na ako ng third effect. Yung third effect, doon sinasabi na there are changes that happens in the endometrium and therefore reduces the likelihood of implantation. So, bakit kaya? Paano? Noong early 70s, hindi pa legalized ang abortion sa Amerika. Abortion only became legal in America in 1973. And so, if you will put the third effect, that it prevents implantation, di syempre, abortifacient, it will be against the law. Hindi ba? But now that abortion became legal in America in 1973, wala ka ng problema. Pwede mo nang ilagay yung third effect. And in my research, I discovered that as early as in 1967, alam na pala nila yung effect na yan. Pero hindi ipinamalita. No? It was not placed in the major textbooks because at that time, in most parts of the world, illegal ang abortion. And therefore, nobody will use the pill. Hindi ba? Kung illegal ang abortion, nobody would use the pill because it prevents implantation o yung pagkapit ng bata sa wall ng uterus. So, yun ang dapat din nating maintindihan. Yang embryo na yan, tao na yan hindi ba? Iyang blastocyst na yan na hindi makakapit, hindi mo siya inalaw na makakapit and therefore hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Dahil nga, ang binabanggit ninyo na doon pa lang sa fertilization ay naroroon na yung principle of life. Precisely. Oo. Kaya, from that moment, tao na yon. At that particular phase, ang tawag natin zygote,
tao na yun. siya. Oo. At dapat nang alagaan, dapat nang protektahan. Protektahan. At hindi na maaaring kalikutin para sa Yeah. research, Yeah. para sa kung ano man. Yeah. Unless nature does it, no? Kasi talaga namang may mga mommies na nalalaglagan, di ba? So, yun, wala na tayong magagawa kasi kalooban ng Diyos yun. Pero itong tayo ang gagawa, pagpatay yun. The same way na, kaya nga ang sabi ng Constitution, from the moment of conception until natural death. Ay, di ba? So itong sinasabi ninyo pala na effect ng pills na nakakapalaglag, ito ay indirect na hindi naman niya talaga ilalaglag kung hindi walang pagkakataon upang kumapit yung fertilized egg doon sa bahay bata. Well, Kaya actually- hindi siya mabubuhay. Oo. Actually, it's a direct attack also on the baby itself because it is something that prevents the baby, something that you do that prevents the baby from implanting. Di ba? Kasi nga, uminom ka ng pills, so nag-thin out yung bahay bata mo, hindi siya fertile for implantation, and therefore, nalaglag yung bata. No? So, yan ang pinaka adverse effect ng pill na hindi maganda. Kaya, it is an abortifacient. It's a chemical abortifacient. So, strictly speaking, it's against the law. Dahil it prevents life, no? From implanting, from developing completely, and our Constitution protects it from the moment of conception. Hindi ba? Na hindi ito nalalaman ng mga umiinom ng pills. Yeah. Dahil akala lang nila ay napipigilan ang pag-release ng egg cell. Yes, yun ang dapat maintindihan ng mga nanay. At ang sinasabi namin, ang mga doktor, lalo na ang katolikong doktor, meron siyang responsibilidad na i-explika sa pasyente ang mga effect na ito. Dahil ang pills naman hindi gamot sa sakit, no? Kasi kung minsan sasabihin ng doktor, ay pag sinabi mong lahat ng adverse effects, ay di matatakot na ang pasyente. Merong katotohanan yon, lalo na sa mga gamot na gamot sa sakit. Ang pills hindi naman gamot sa sakit Hindi ba? It's a method of what they call planning a family. And you know that not all the methods are ethical or moral. And therefore, as a Christian and Catholic physician, meron kaming responsibilidad na eksplika yan sa aming mga pasyente. Para naiintindihan nila at nang makapag-isip sila ng ibang paraan na hindi nalabag sa kanilang konsyensya at paniniwala. Hindi ba? Pero ang maganda rin kasi siguro dito ay intindihin natin kasi sinasabi na ito raw ay mga modern methods. Therefore, mas maayos o mas ligtas ang kabuhayan ng isang ina. Isa pa rin yan sa hindi ini-explikang mabuti, Det. Ngayon, ay gusto kong i-share sa iyo itong libro na nadiskubre namin. Ang title niya, The Greatest Experiment Ever Performed on Women. Written by Barbara Seaman. No? At ano ba ang sinasabi dito? Si Barbara Seaman is not an ordinary American lady. She is a fellow of the Columbia University School of Journalism, and she's a co-founder of the National Women's Health Network. No? This is based in Washington, D.C. Ano ang interesting sa kanilang group? Their advocacy group refused to receive any money from the drug industry. And therefore, ang kanila exposition para silang investigative journalists, hindi ba? Yun yung, di ba? For you to maintain your independence, therefore you should not receive donations from people who have vested interest in what you are researching on. Baka Maka-apektuhan sa result mo. So, ito ang pinag-aralan niya, yung birth control pill. At dito sa first chapter ng kanyang libro, i-share natin sa ating mga tagapanood, basahin ko, On the morning of July 9, 2002, 30 million U.S. patients taking estrogen products woke up to discover that the world, after all, was flat. To put a dramatic impact there. A safety monitoring board had suddenly halted a part of the study involving 16,608 women because those taking the hormones, meaning the estrogen, had more breast cancer, heart attacks, stroke, pulmonary embolisms, and blood clots than those taking the sugar pills. Kasi di ba, pag nagre-research ang mga doktor, may tinatawag na grupo ng pasyente na placebo or sugar pills lang ang iniinom at yung iba yung active drugs. They were expecting na yung naka-placebo, mas marami magiging problema. Sa kanilang sorpresa, yung mga umiinom ng active medicine which contains estrogen, yun ang maraming komplikasyon. As it says Nagkakaroon here. ng napakaraming sakit. Oo.
Hindi ba? Oo. And a lot of women were just, Ano I yung mga mean, sakit na ito uli? breast cancer, heart attack, stroke, pulmonary embolism, and blood clots. Kasi that, as a cardiologist, isa sa mga concern ko yan. Taking the pills can develop premature hypertension and coronary artery disease. No, although women should not be developing these problems premenopausic, more women now are developing it premenopausic. Plus, samahan mo pa ng sigarilyo, ay nako, talagang double trouble. So, yan ang dapat maintindihan ng kababaihan. Kasi nakaka-encounter ako ng mga pasyente na nagkakaroon ng ganyan, premature coronary heart disease and elevation of blood pressure, na naka-birth control pill, hindi sa kanila iniexplika na yung kanilang iniinom na gamot o hindi naman gamot o yung family planning method ang may dahilan kung bakit sila nagkaroon ng ganyan. Hindi. So, nangangahulugan na itong mga binabanggit ninyo sa amin, maaaring hindi talaga ito nalalaman ng mga nanay. Kung walang panahong mag-explika, ang kanilang healthcare giver na tinatawag, because marami yan, may hindi lang doktor, may nurse, may midwives, lalo na sa mga health centers. Kaya itong importante, malaman to ng lahat na nagbibigay nitong mga methods na ito ang mga adverse effects na dapat ipaalam sa mga kababaihan. Kasi, di ba, they keep on talking about reproductive health. This is not about health. This is about disease. Yes. So, side effect ito ng apparently gusto mong i-promote na reproductive health. Lalo ka palang magkakasakit So, dapat malaman mo yan. Na dapat wala ka namang sakit, sa pag-inom mo nito ngayon, Magkakasakit ka. Iikli ang buhay mo. No? Oo. And in fact, isa yan sa mga observation ng mga kababaihan dahil may mga nakausap akong mga misis, no, na may mga edad na sabi nila, alam niyo yung mga kaibigan ko na nag-inom yan, lahat sila wala na. Tapos itong mga sakit na to ang mga kinamatay. So nakita nila na totoo nga yan, no? May nagpapatunay, no? Kasi merong mga tao na ganyan ang kanilang eksperyensya. So we are learning something very important here right now in this episode. First of all, for the question, when does life begin? It is very important for us to remember always that life begins at the moment of fertilization. Sa pagtatagpo pa lamang ng sperm cell at ng egg cell, bago pa ito tumuloy doon sa bahay bata, yan ay buhay na ng isang tao, sapagkat naririyan na ang principle of life. The soul has entered and therefore that is human life. Kung kaya dahil ito ay buhay na ng isang tao, sa pinakaunang antas ng kanyang buhay, kinakailangan bibigyan na natin ito ng halaga. At sinabi rin sa atin ng ating resource person, si Dr. Aguirre, na ang buhay ng taong ito ay nagkakaroon ng mga attacks. At the very early stages of life, it is already being attacked. Hindi pa natin alam na ang attack pala dito ay hindi lamang sa pagpipigil ng ovulation, ng egg cell, subalit ang pagpipigil ding ito ay naroroon na mismo sa hindi pagkakaroon ng implantation ng fertilized egg. At binanggit niya sa atin ang napakaraming mga sakit na nadudulot ng pills dito sa isang ina na umiinom nito. Babalik po tayo sa susunod para sa iba pang bahagi ng pag-uusap tungkol sa halaga ng buhay. In this second part, we shall continue to discuss about the value of life. We have already seen that human life begins at fertilization and it continues until it reaches the uterus where it is implanted. Before we ended, we were discussing with Dr. Aguirre the threats to human life in these very early stages. Ngayon, Doktora, I would like to ask, merong kanina kasi ang pinag-uusapan natin ay mga pag-aaral sa US. Meron naman bang mga pag-aaral tungkol sa mga Asyano?
Sa Indonesia, mabuti pa nga sila, no? Meron na silang study on the risk of breast cancer in Indonesian women by age at first use of the pill. And this was published by Boston. So, you can see here in the graph, if you started taking the pill at 22 and below, ang chance mo man mag-develop ng breast cancer is 210%. Ang laki, Napakataas. di ba? Sa older age group of women, hindi masyadong evident yan dahil marami na ibang risk factors habang tumatanda ang babae kaysa nagsisigarilyo, lifestyle, etc. But here, under age 22, they have found the direct correlation and high correlation of the development of breast cancer if you start it early. No? So, hindi ba? Dapat malaman ng kababaihan yan. Ang madalas na gumagamit ngayon ng birth control pill, yung ganitong edad, di ba? Yung mga bata pa. O kaya yung mga walang asawa. And then they are, because of lifestyle change, nagkakaroon sila ng, premarital relationships. So, nagpipil sila. No? In fact, maraming sad stories dyan na pag ikinuwento ko sa'yo, kulang isang oras. So, in other words, these are documented, no? Na ng pag-aaral na talagang hindi ito maganda sa kalusugan ng kababaihan, no? So dapat natin itong maintindihan. At of course, sa Amerika, mayroon na din silang mga meta-analysis. So hindi lamang itong isang research na sinite ni Barbara Seaman, si Chris Kallenborn has shown that there is a link, no, between the birth control and cancer, no? So they can access that by internet to Dr. Chris Kallenborn. And I'm showing this also to our listeners and our viewers. But it doesn't to be a fact that is commonly known. Alam mo, sa ating bansa, totoo yan. Pero in America, I have watched on television an advertisement, no, of the pill. Sinasabi nila lahat ng adverse effects. From thromboembolism, to stroke, to hypertension, to heart attacks, to breast cancer. Sinasabi lahat because stricto doon no, ang advertising board. Kailangan yung informed decision. Dito, como developing countries tayo, miski sumulat tayo sa Ad Board of the Philippines, ang sasabihin sa atin, wala naman sinasabi yung BFAD So therefore, kailangan din na tanungin natin ang BFAD, bakit hindi nila nire-require ito na ipaalam ng mga nag-a-advertise ng birth control pill all about these adverse effects on the health of women. Because after all, di ba, ang kanilang pinopropaganda dyan, para daw ito sa kalusugan ng kababaihan, yung pala para sa pagkakasakit. Dahil ang daming adverse effects na hindi pinapaalam sa mga kababaihan. Tingnan mo that ito, meron tayong statistics ng leading causes of cancer among women in the Philippines. No? In the Philippines, ito. In the Philippines. 2005 statistics. Makikita mo dito, number 1 ang breast cancer. Number 2 ang cervical cancer. So, tatanungin minsan ng iba, hindi po ba ang breast cancer namamana? Oo. Ang totoo niyan, 5 to 10% lang of women with breast cancer have genetic predisposition. So yung nakaliit pala yung yung may genetic na namamanahin. Pero yung 90 to 95% of women who develop breast cancer did not inherit it or had no genetic predisposition. At ang nakitang mga dahilan ay ito, mga estrogen products, no? Isa yan sa mga dahilan aside from many other factors. So kung yung akala mo, kasi yung ibang kababaihan sasabihin nila, okay lang to kasi wala naman akong kamag-anak na nagkaroon ng breast cancer. That's not true. If you take the hormones, no, and the synthetic estrogen, you will have, the risk, you will develop the risk of developing breast cancer. At dapat nilang maintindihan yan. So, ito yung isang side effect na hindi karaniwang nalalaman at sinasabi sa kababaihan. At eto pa, Det, hindi lamang yan nasa mga research work, even the WHO, the World Health Organization, through the International Agency for Research on Cancer, itong International Agency for Research on Cancer finds combined estrogen, progestogen, contraceptives, and menopausal therapy as carcinogenic to humans. Announcement yan. Ng WHO. Ng WHO. Ha? And this IARC monographs working group has concluded that this combined estrogen, progestogen, oral contraceptives, and the combined estrogen, progestogen, menopausal therapy are carcinogenic to humans. Group 1, after thorough review of published scientific evidence. Can you believe that? I mean,
since 2005 may official statement na sila. Bakit hindi alam ng karamihan ng mga kababaihan? At bakit hindi ito sinasabi ng mga doktor na nagbibigay ng birth control pill? Hindi ba unfair? Ano naman yung group 1 category? Ang ibig sabihin niyan that there is sufficient evidence of carcinogenicity in humans. So ibig sabihin, sa mga pag-aaral nakita na talagang pwedeng mag-cause ng cancer. So dapat malaman ng kababaihan yan, hindi ba? Sinasabi kaya yan dito sa atin? Alam mo, yung aking mga students sa bioethics did a survey sa mga kababaihan na nasa isang outpatient department ng isang ospital. And tinanong nila yung mga kababaihan kung ano yung mga side effects na sinasabi sa kanila ng doktor o na nagbibigay sa kanila ng birth control, kung ano ba yung mga mararamdaman nila. Alam mo ba, ang karamihan, more than 50%, ang sinabi lang sa kanila, headache, increase in appetite, or increase in weight. O di, syempre minor lang yon, hindi ba? So, wala naman palang serious na side effect eh. Pero, yung nagsasabi ng mga serious side effects, katulad ng cervical cancer, hypertension, breast cancer, cerebrovascular accident, meaning stroke or heart attack, less than 20%. So, and 0% tungkol sa abortifacient properties. So, dapat talaga ipaalam natin ito na isang responsibilidad ng mga healthcare givers dahil nga ang birth control pill is isang method ng family planning at hindi gamot sa sakit. And therefore, may karapatan ang mga kababaihan na malaman ang mga adverse effects nito sa kanilang kalusugan at pwedeng magpaikli ng kanilang buhay. Kasi kung isang mahirap na babae, and we have seen that, nagkaroon ka ng severe hypertension at nag-stroke ka, sinong gagasta sa'yo? Sinong magbibili ng gamot mo? Eh yung palang sakit mo ay dahil dun sa gamot na pinapainom sa'yo. Saan galing yung sakit? Hindi ba? O nag-stroke ka, o nagkaroon ka ng sakit sa puso, yung coronary heart disease. Well, meron akong isang pasyenteng na-encounter, nagkaroon siya ng bypass surgery, menopausic, and then ang kanyang history is over 10 years siyang uminom ng birth control pill, pero hindi niya alam na may relasyon yun doon sa kanyang premature coronary heart disease, and that's also documented in research studies, Eh, mabuti siya, she can afford to have a bypass surgery, which is about $500,000. Eh, paano yung mga kababaihan who cannot afford? Eh, di wala. So that is what is unfair about this whole issue of reproductive health na tinatawag. Hindi kompleto ang binibigay na impormasyon. Hindi ba? Pero itong pagbibigay ng impormasyon, ito ba ay para sa mga Katoliko lamang na dapat nating i-demand na ang paniniwalang ito ay labag sa ating paniniwala? Yung pati isang misconception. Akala nila ang may isip na ganito ay mga Katoliko lamang. Actually, in Christian morality, it's important na maintindihan natin kung bakit mali ang birth control. And in fact, we encountered a book entitled Open Embrace. This is written by a Protestant couple named Sam and Bethany Torode. At ang sabi nila, sa kanilang research sila kaya nila nalaman kung bakit mali pala to. Akala natin itong sinasabi nilang modern methods of contraception, ngayon lang yan. Nung araw, nung panahon ng mga pharaohs, ginagawa na pala nila yan. Ang mga reyna, umiinom ng mga potions, And since hindi naman sila palaging effective, nag-a-abort din sila, And therefore, at that time, the Christians were different because they lived in a culture that practiced self-mastery, hindi ba? And chastity before marriage, and that faithful relationship between a man and a woman, And that marriage should be open to life. So, unique yan sa Kristiyano. Miski nung araw, di ba nung araw ang Kristiyano pinapakain nga sa leon, hindi ba? O sinusunog ng buhay. So, in other words, yung discomfort ng mga pagans about the virtues of the Christian is not something new. It's old. Doon kaya marami tayong santo, hindi ba? At mga maraming Kristiyanong naging martir dahil doon sa paniniwala nila who made the pagans uncomfortable. So, nangyayari din yan ngayon. Hindi ba? Nangyayari. So parang talaga, ang bumabalik tayo dito sa pinaka-basic principle na napakahalaga ng buhay. That human life is sacred. Pero itong mga contraception na ito, saan ito nakabatay? Bakit kinakailangang
ikalakal ang paniniwala na dapat ay magpigil sa panganganak? Ay kasi sinabi nila masyado daw maraming tao. Hindi ba? Yung overpopulation myth na tinatawag. But ang sabi nga ni John Paul II, miski nung panahon ng mga pharaohs, again, no? Ginawa na nila yan dahil, di ba, natakot sila dumadami ang mga Israelitas. And so the pharaoh made a direction na lahat ng mga batang lalaki na Israelita ay patayin pag sila'y pinanganak. Eh hindi ba nakaligtas lang si Moses dahil sa pinaanod siya sa ilog, no? Dahil siguro na-inspire ng Holy Spirit yung kumadrona na pinaanod siya sa ilog. And so the Holy Father says, ang population control mali na noon pa. Mali pa rin siya ngayon. At saka, of course, it's another discussion, no? Another hour's discussion na makikita natin na ito ay isang kathang-isip lamang. Hindi totoo na marami ang tao. In fact, in many parts of the world, dahil sa active population control, Europe and America are graying, no? Ibig sabihin ba, mas maraming matatanda. Well, sa Amerika siguro, sa United States, hindi masyadong nafe-feel yan dahil they have a strong immigrant population. Marami dyan are non-whites na, hindi ba? But in Europe, since hindi naman sila nag-a-accept ng mga immigrant population as open as the Americans, hindi ba? Kaya kailangan nila ang caregiver debt eh. Ngayon. Kaya ang kanilang invitation is so strong because they are paid so much. Kaya ngayon, minsan may mga ibang doktor na gusto nang maging nurse because of the, the monetary benefits also, no? That entails being a caregiver. Of course, that's healthcare also. Pero kaya lang, kailangan nila talaga ng mag-aalaga dahil mas marami na ang senior citizen kaysa mga bata na pwedeng So, mag-alaga. ibig sabihin, yung contraception talaga ay napakatagal na sinasagawa at nakikita na natin ngayon yung adverse effects nito sa populasyon. Alam mo ba, Det, even ang International Planned Parenthood, yan ang #1 promoter ng birth control worldwide. In a publication written in New York Times, ano ang sinabi nila? Planned Parenthood will continue to provide not only sex education and contraception, but also abortion. Eh, bakit kung may contraception na, anong kailangan pa dun sa abortion? Eh kasi nga, alam naman nila, first of all, it's a chemical abortifacient, hindi ba? And plus the fact na alam nila na may failure rate. Tingnan mo itong graph na ito. This is a study done again in the United States kung ano ang failure rate ng mga birth control methods na ginagamit. From pills, IUD, condoms, no, and all the others, barrier methods. Married, unmarried, and cohabiting, meaning ito yung nag-short time relationships, at yung cohabiting, meaning nagli-live-in. Makikita mo sa graph na ito na pinakamataas ang failure rate in spite of the methods of birth control that they are using among the cohabiting. So kung ang isang So, nagsasama babae, lang. kung sasama lang, chances are ito yung mga nag-aaral pa, sabihin nila hindi pa sila handa, hindi pa sila tapos mag-aral, wala pa silang bahay, and many things. So what will be the chances of the baby? Pag nagbuntis yan, because of a failure rate, they will have the baby aborted, no? So makikita mo kung bakit the more you use birth control, because of the high failure rate, the more there will be need for abortion as a backup. So kailangan sirain mo muna yung value system ng isang society para ma-accept mo yung contraception, and then pag na-accept mo na yung contraception, madali mo na rin tanggapin ang abortion. Kasi yung sasabihin, ay hindi ako handa dito. Hindi ito unwanted ito, hindi ba? Yun ang sinasabi sa kanila na kung unwanted, edi ilaglag mo na lang yan kasi inconvenient, no? Nawalan talaga ng respeto sa buhay. So, it's really an anti-child mentality. Yes, that's why the contraceptive mentality is something that will not stop there. Kasi pag na-accept mo na yan, at right now, our country is in that phase, kaya madali na. That's why they're hurrying up na para talaga magkaroon na tayo ng mga paraan para eventually malegalize ang abortion. So, ano ang batayan ng lahat ng pagpipigil ng mga panganganak na ito? Dahil nga sa sinabi sa atin na kaya tayo mahirap ay dahil tayo'y marami, no? Dahil sa overpopulation myth, no? And alam naman natin na hindi totoo 'yan. At saka ang population control, hindi naman pala yan nagsisimula ngayong mga panahon lang na tayo ay tao na. Miski nung panahon pala ng mga pharaohs again, meron na din yan dahil na bahala sila dahil dumadami ang mga Israelitas. Dahil ngayon, ang nakikita natin, dahil sa kakokontrol ng mga tao,
mas marami na ngayon ng matanda. No? Oo. Kasi ang sabi ni Julian Simon, this is an American demographer, hindi naman siya Katoliko, ang sabi niya, it is not slower population growth that will bring prosperity, but it is prosperity that will slow population growth. Kasi as we increase economically, syempre people are busy. They're doing many things. Husbands and wives are doing not only professional work, but also community development, etc. So, di ba by nature, pag stress tayo mga nanay, we ovulate less. So that's one of nature's way, no? So, kasi yun na nga, stressed out na nga ang mga kababaihan. Pagkatapos magpe-birth control ka pa. At saka ang isa pang side effect ng birth control infertility. So yung mga ibang kababaihan, sa birth control, kung gusto nilang mga anak, hindi na sila mga anak. So yun ang isa ring problema. Oo. So baliktad pala, kinakailangan upang pangalagaan yung quality of life, there should be development. Yes. In order to bring about The problem of poverty should be addressed by economic development. Authentic liberation of the poor from poverty is through education. Let's educate them. Let's give them basic education. Pero ang problema sa bansa natin, meron bang seryosong attempt to educate the poor? Hindi ba? Yun ang dapat mag-zero in ng gobyerno. Bigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mahirap. Kasi pag nakapag-aral siya, he can make wealth. Hindi ba? But in the search for the population control, one of the methods that is now being actively pushed is the use of condoms. Yan ang isang malaking problema dahil ang condom has the highest failure rate among the artificial birth control, 4 to 30%. And therefore, high transmission also of sexually transmitted infections. So makikita mo dito sa larawan na to that kung i-magnify natin yung sperm ng ganito kalaki, tuldok lamang yung HIV virus. And then, pinakita ng mga pag-aaral, ng mga rubber experts, hindi naman ang Dr. Rubber expert, di ba? So, mga rubber experts sa Amerika, pinapublish ito sa Washington Post, that there are intrinsic voids that are shown by electron microscopy. At yung mga intrinsic voids na yan, tingnan mo itong mga butas na ito, this is between 5 to 50 micra. And yung intrinsic na butas ay parang sa kasing laki ng doorknob. So therefore, makakalusot, So hindi siya 100% protective. So ang sinasabi ninyo na itong condom which is made of rubber ay talagang likas sa kanyang pagiging rubber ang magkakaroon ng mga maliliit na butas. Oo, tinatawag na intrinsic voids. Kasi sabi ng mga chemist, pag daw nagdikit-dikit yung molecule, hindi naman daw yung flat na flat. May mga in-between yun. At ang tawag nila intrinsic voids. Doon sa butas na yon na intrinsic void ay mas malaki yung butas kaysa doon sa HIV virus. Oo, kasi 0.1 micron lang HIV virus Samantalang ang butas 5 to 50 micra. 5 to 50. So lulusot talaga. Lulusot kung makakalusot. Kaya tumataas din. Kaya tingnan mo itong graph na ito, hindi naman ito nanggaling sa simbahan. Itong graph na ito ay galing sa mga agencies na nagpo-promote nito. So makikita mo sa dami ng dinistribute nilang condoms worldwide in billions, ay parallel ang pagtaas ng HIV infection. Kasi kung effective yan, dapat bumababa ang HIV infection the more you distribute, hindi ba? Ay the more you distribute, ganun pa rin kataas yun, parang parallel, magkasabay silang umaakyat, So in other words, medyo nababawasan pero marami pa din, Kaya hindi tayo dapat magtaka. Kung saang bansa yan available, right and left, available in the bendo machines, doon mas mataas ang HIV infection. So nangangahulugan na habang pinopromote mo pala itong condom ay nakaka-promote ka rin ng sexual promiscuity, and because of the failure, you will also be having a higher incidence of HIV. And other sexually transmitted infection. And there's another virus that is not protected by the condom at all. The human papilloma virus. Kasi yan, it's warts. So, hindi mo naman pwedeng matakpan ng rubber ang perineum, o ang lahat ng parte ng genital area ng mga tao, ng kababaihan o ng kalalakihan. So, ito, 0% in preventing HPV infection. At itong HPV, kaya ayaw natin ito ang major cause ng cervical cancer. So,
dapat malaman yan ng mga tao. So ano ang lifestyle which will promote the sacredness of life? Sa atin, no, at hindi lamang ito dapat sa mga Kristiyano at Katoliko, but in fact, the Muslims promote the natural way of spacing families or children, no? For responsible parenthood, yung authentic. But we don't offer this as a method. It's a way of life, no? Kasi ang Billings ovulation method is a way of life. It respects the beauty and sacredness of the unitive and procreative aspect of the conjugal act. Ibig sabihin nun, hindi ba? Hindi natin pwedeng paghiwalayin. It has openness to life, although it makes use of the period when the mother is infertile. And we can learn that through the method developed by Evelyn Billings. She's a doctor from Australia. And guess what? She's a pediatrician. Hindi siya obstetrician. So in other words, when you are given a calling on how to develop something that can help, no, the sanctity of life, no, the respect for it, ibibigyan ka ng inspirasyon ng Diyos, no? Like Evelyn Billings. And of course, dapat namang maintindihan din natin na may legitimate use ang NFP. At ang NFP, ang Natural Family Planning, hindi na dyan natin ginagamit yung rhythm kasi obsolete na yon, high failure rate. Oh. Hindi rin dyan kasama yung mga ibang methods na hindi outside of the Billings, the basal body temperature and the symptothermal, because yan ang mga effective means. So, ano ba yung mga legitimate use? Spacing. Kung gusto mong maalagaan ng babies mo, so you space every 2 to 3 years, no? And kung may sakit si nanay, o may psychological impairment, o kung kayo ay hirap na hirap. Hindi ba? So, yun yung talagang extreme poverty, hindi nyo kayang magkaroon ng maraming anak. And then, of course, yung responsibility ng continuous communication between the husband and the wife, no? So, yun ang importante doon. Yun ang kaibahan, no? Ayaw nating ma-develop, even through the natural family planning, ang contraceptive mentality. Kasi makikita pa rin ng contraceptive mentality kahit natural method ang ginagamit mo na ang bata ay parusa. Di ba? Yung parang hindi regalo ng Diyos. Kaya tuloy maraming child abuse ngayon kasi ang tingin ng magulang sa bata parang property. Para bang kotse o bahay. No? But children are gifts from God. We have to nurture them, we have to take care of them, we have to bring them up so that they can all eventually go to heaven, no? 'Di ba? Yun daw ang responsibility natin as mothers, hindi ba? So, yun. But what you are saying is that the proper use of human sexuality is within marriage. Yes. And children are raised in a family. Yes. At saka isa pang nakikita natin dito, and this is the experience of observers and researchers in America, ang mga gumagamit ng Billings ovulation method in America, much lower ang incidence ng divorce and separation. Why? Because there is a communication between the husband and the wife, you know? The wife is not just a sex object. At saka kung tatanungin mo kung ano yung method and user effectiveness at saka continuation rate, again, I'll show you the graph. The study in Shanghai, makikita mo, pinakamataas ang graph dyan, comparable to all the artificial methods, ang Billings, no? At sa Amerika din, ganun din na experience. So, siguro ang itatanong mo, bakit hindi popular? Kung ito ang pinaka-successful, bakit hindi siya pinopromote? Walang pera dito, Det. Values education lang. At ang values education, yung ibang tao na aabalang magturo. This is what we have to teach in human sexuality, the beauty and sacredness of the conjugal love, of faithfulness in marriage, no? Fidelity and chastity before marriage, no? Yan lang. Kasi miski even the textbook of OBGYN says that the only thing that will work 100% in preventing pregnancy if you're not ready for it is abstinence. Because kahit yung tubal ligation, which will be another topic, will not prevent it 100%. Marami ding adverse effects. Yes, and it should be within marriage so that in case there is conception, human life is welcomed. Yes, oo. And then, let's say kahit nagna-natural family planning, may 1% failure rate, the parents will not say, ayoko nito. They'll accept this is God's will, no? Because, you know, you were doing this spacing and still you got pregnant. So, but ang artificial method, may ganun din no? But then, since mindset mo na nga is, ayoko nito, pinapalaglag. Okay. Oo. So, napakaganda po at natutunan natin ngayon. Unang-una,
ang napakasagradong halaga ng buhay ng tao sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. At pangalawa, ang buhay na ito ay higit sa lahat sagrado rin ang paraan ng pagsisimula at ang pagkasagradong ito ay nasa loob ng pagpapakasal sapagkat ang dalawang taong nagmamahalan, ang isang ama at ang isang ina na nagmamahalan ay bukas ang kanilang puso upang tangkilikin ang magiging bunga ng kanilang pagmamahal. Therefore, the sacredness of human life and the sacredness of procreation by which human life comes to us as a gift from God should always be respected. And we would like to thank Dr. Aguirre for sharing with us her knowledge and her expertise, for telling us about the threats to human life, especially in the very early stages, and the sanctity of marriage, and the value of the family by which life is best nurtured and raised. Dr. Aguirre, thank you very much. Thank you, Det, for giving me this opportunity. And now I'm sure that after listening to our discussion, you will realize that it is not easy to make a choice. You need information, correct information, because freedom devoid of truth is slavery. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.